ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Asintado na ang mga pasabog ng Miyerkules, kaya tumutok na kung saan todo sa intriga, todo ang saya. Mariel Rodriguez, gumagawa ng sariling paraan para makapag-usap ng sarilinan sina Robin Padilla at Bibi Gandang Hari. Cesar Montano, muling gaganap bilang Jose Rizal, Grand Audition ng Artista Academy. Drin Numog, Ay de las Alas, masayang siya naman daw ang ginagastusan ng lalaki. Marvin Agustin, kapatid na rin. Reality shows ng TV5, priority daw niya. At mga dating artista o meksena sa Grand Audition ng Artista Academy, kapatid ng mga sikat, gusto ring maging kapatid star? Isang napakagandang madaling araw na Huwebes, ika-21 ng Hunyo, dilat na dilat, gising na gising, at live na live. Alive na alive. Very alive. At para lalong magising ang mga tao dyan at makihalo sa aming walang pakumandang na puyatan, ay inimbita namin muli ang Diyosa ng mga tigre upang bigyan ng buhay ang ating gabi. Of course. Diba? Ayun o, may kasama siyang tigre. Tigresa. Tigre! Kaya ako kagatin ito. Ay, hindi naman. Baka ikaw ang kumagat sa akin. Wow. Ito na ang para sa showbiz feed. Okay. Mariel Rodriguez gumagawa ng paraan para makapag-usap ng sarilinan si Robin Padilla at Bibi Gandang Hari. Ang chika daw kasi dito is hindi daw na-invite si Bibi sa mga family gatherings. Yes. What do you exactly mean na may mga gathering sa mga Sa mga birthday, sa mga reunions, hindi pa siya invited. Nagon one-on-one si Soren tsaka si Bibi. Inamin niya yun na talagang yun ang kinalulungkot niya sa mga special gathering ng pamilya Padilla. Hindi siya na-i-invite. Dahil nga sa nangyari sa ngayon niya, na pinatay niya si Rustum, binuhay niya yung Bibi Gandang Hari. Pero akala ko nagkaayusan na yan somewhere along the way. So in other words, may mga counting misunderstanding. Yes, and ano nga, and si Rusum aka Bibi Gandang Hari mismo nagsabi na, i-quote natin siya sa paparazzi. Sabi niya, kung hindi man nila ako matanggap, sana maunawaan man lang nila ako. Ako naman, believe naman ako kay Mariel. Kasi at least si Mariel, gumagawa ng paraan to think na siya yung bagong pasok sa pamilya. Yes. Siya yung nagme-make ng effort talaga na hilupin. And napaka-drastic kasi nung pagbabago ni Bibi. Kasi hindi madali para sa isang bading or sa isang lalaki na kloseta na magkakatanggap ka ng bigla. I guess it's because na rin, well, the whole, hindi ba, yung buong Padilla clan and then, you know, all that, hindi ba? So, medyo mahirap tanggapin na ganun. Pero sana, well, Mariel, that was very good and that napaka-impressive ang ginagawa mo na muling pagsama yung magkapatid at sana maging matagumpay ka. Tsaka huwag tayo mawala ng pag-asa kasi with Carmina, Zoren, and Bibi, napakatagal ng dekada bago ma-resolve at bago magkaroon ng closure. Ngayon lang. So may chance yun. Ito pa na pamilya talaga. May chance yan. So may time yan. May time para siya. Everything has its own time. Yes. Okay, ano ba mas meron ka bang i-share pa sa amin? Yes, ako pala mag-share nito. Itong ating expert sa Sabog Top 5. Oh! Express Pasabog Top 5. Iwamoto, may paalala sa mga gustong mag-artista? Pinagdaanan sa artista search noon, ibinahagi. Noon pa man ay uso na talaga ang reality talent search sa telebisyon. At sa katunayan ay ilan sa mga hinahangaan nating bituin ngayon ang nanggaling dito. At isa na rito ang beautiful kapatid host actress na si Iwamoto. Dami pa rin na mga kabataan ngayon na gusto nilang pumasok sa industriya natin. Nakakatuwa kasi gusto nila, nagbibigay sila ng panahon para dito. At saka syempre, ano yun nga, di ba? Galing ako sa artista search. So, I'm proud of them, all of them, na kahit hindi man sila mapasok, nakakatuwa na nag-try sila. At dahil dyan, isang payo ang ibinahagi ni Iwa. Definitely, it's worth it. Kasi lahat ng pagdadaanan mo, hindi basta-basta pagdadaanan ng normal na tao. And iilan lang talaga yung mapalad na nakakapasok sa mga ganyang opportunities. So, sa lahat ng mga mapapasok at sa hindi man mapapasok, good luck. Welcome back dito sa Juicy. So, ito naman ang showbiz field. Diba? Welcome back. Diba? Feel na feel. Feel na feel. Okay. Let's sige. Isabel, nakipag-ayos kay Gloria. Sulat ni June Lalin sa Abante tonight. So, si Belle Daza daw, nag-text sa mommy niya. Para yun yung naging daan na maging okay sila ulit. Nag-start ito direct nung sa pictorial na parang hindi doon nagustuhan ni Miss Universe Gloria. Ang ipasasuot sa Junaki siya. Para nakialam doon sa pictorial, para na-hurting ang Isabel. Teka muna. Kasi ang dami-daming interpretasyon, ang dami-daming kwento ukol dun sa alleged na pagsugod ni Gloria Diaz sa pictorial ng Rogue Magazine. Yes. Right?
Totoo ba yun? O, may mga exagero factor Hindi, meron na yun? tayong mga sources na nagsabi sa atin na merong panunugot at medyo na pahiya daw si Isabel sa ginawa ng kanyang mother dearest. Pero importante, magkabati na sila ngayon. Pero meron, di ba, nung magkasama pa sila sa commercial, sabi pa daw ni Isabel, baka pwede ihiwalay niyo muna yung dressing room Baka kay nagpapalamig Mami. lang naman. Siyempre naman may cool-off period lang yun sa mag-ina kung medyo nagkainitan, hindi Pero ba? at least yung respeto na doon. Kasi siya yung Actually, meron ako singit na mabilis sa kwento kasi tinanong nila kung bakit hindi daw sumali sa Miss Universe or sa kahit anong beauty pageant si Isabel Daza. Ang sabi ni Gloria Diaz, meron na tayong Miss Universe dito sa bahay na ito. Kung gusto mo suotin ng corona, andyan yan, suotin mo buong araw. Correct. Diba? At sinuot niya yan sa party nga ni Tim na nanalo rin siya. Correct. Oh, ano naman ito kukwento pa pa, IC, May di ba? kwento ako sa Nanay Christy. Eto naman ang ating Express sa Sabog Top 4. Express sa Sabog Top 4. Candidates ng Miss World Philippines 2012 nagpakaglamorosa sa kanilang gala night. Mas tumitindi ang labanan para sa korona ng Miss World Philippines 2012 dahil bukod sa kani-kanilang talento at ganda ay hindi rin nagpahuli ang ating mga kandidata pagdating sa sosyalan dahil talaga namang head-turner ang bawat isa sa kanila. Manood po kayo sa Miss World Philippines. It will be broadcast live via TV5 and all over the world. At June 24 po ito, Sunday, sa Manila Hotel po ang live telecast po namin. 8:30 in the evening. Siya. Ayan, para naman sa bonggang showbiz feed ulit. At Ay, may ako pa pagganto rin. pa sa akin. Ako pa Oo, rin. ikaw na nga taga-basa. Oo, ayan. Hawakan mo rin sa siya, lalagyan mo. Ganon. Okay. Joey De Leon and Arnel Ignacio expresses views on same-sex marriage. Sabi Okay. sa pep.ph. Anong sabi nila? Pareho silang sang-ayon. Okay. Pero ang sabi ni Tito Joey, mas gusto raw niyang tawagin itong compact Bakit? kesa sa marriage dahil para daw itong blood compact. Ganyan na ng dugo. Ano ka tayo, direct? Pero si Tito Joey talaga, pag love na love niya ang mga bading. Oo. Sobra. At ito ang walang takot, magbihis, babae, magsalitang babae. Oo. At sasabihin, naku, bading na yata ako. Ang totoong lalaki, Oh, hindi yes. takot gawin Naku, yun. Natural. Diba? Kasi kung totoong lalaki ka at wala kang Walang fear. kaduda-duda sa kasarian mo, kahit anong gawin mo sa sarili mo, alam mo True. lalaki. Nakakatuwa yung mga ganitong artista na sobrang mahahaligi na sa industriya na nagsasalita para sa minority. Hindi katulad ng iba na tinitingala before na ngayon ay medyo frowned upon kasi nga sila nga yung inidolo na mabakla pero yun din pala ang rason na mapapahiya tayo. Alam mo, Yun IC, lang. ang nakakalungkot dyan is kaya naman din napunta yung mga ibang tao doon dahil din sa mga bakla. Exactly. Diba? Wala silang appreciation. Okay. Pero, Kevs, basta go Tito Joey and go Tito Arnel. Oo, pero Oo. Well, in fairness din naman, kasi alam na, bawat isa sa atin may kanya-kanyang opinion, Yes. di ba? Dapat lang ilagay sa lugar kung saan nanggagaling yung opinion na yan, hindi ba? May mga opinion na dala ng relihiyon, may mga opinion na dala ng rason, at may mga opinion naman na gusto lamang magkaroon ng opinion. So, ano yung Joey? feeling ko yung pangatlo yung sinasabi mo eh. At Hindi, dapat Direk alam mo Joey. kung ano ibig sabihin ng opinion mo. Ha? Yes. Okay. ang sa akin naman, Puro opinion. kaya naman kasing sabihin nyo na marespeto, di ba? Oo. Hindi naman Oo naman. At saka I think naman yung punto ni Joey na tawaging compact. O sige, kung yung mga tao who feel very uncomfortable Yes. calling it a marriage, okay then, call it what you want. Basta Exactly. dalangin Allow natin them. at respetuhin yung pagsasama ng mga Correct. tamang gusto mo. Basta lang tayo may Love, karapatan love, love. umibig and kung gano'ng karaming pag-ibig, kailangan karapatan natin kung sa kanila natin Damdam na ibigay. damdam ni Oo. IC, Yes. Ikaw. Ako, papayag ako. Papayag ako. Nako, hitik na hitik ang gabing ito sa mga iba't ibang kwentong showbiz dahil Ito ang huling gagawin ng mga chikahang nag-iinit. Todo ang hirit sa Juicy! Juicy, keep it fresh, and you know that the best we keep it juicy.